us the Word of God. She is our beloved coordinator in Barangay Tugatog. Let's give her a God bless you welcome, Doktora Annabel Oliva. Yan na po bang pinaka-the best para sa Panginoon? God deserves the best. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, Jesus. Tunay nga po, O Diyos, yung pinakamainam lamang, Panginoon, ang nababagay para sa iyo. Pinakamataas na antas ng pagsamba at pagpupuri sa banal mong pangalan ang iniaalay po namin sa iyong paanan, O Diyos. Sa umaga na ito, malugod ka sa pagsamba ng iyong mga anak. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinasasalamatan. Salamat sa katapatan mo sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya't narito kami, Panginoon, nais naming ibigay ang pagsambang nauukol para sa iyo, O God. Patuloy mong siyasatin ang aming mga puso. Patuloy mong siyasatin ang aming mga kaisipan, O Diyos. Anumang kasalanan, karumihan na nakikita mo sa aming mga buhay, patawarin mo po kami at linisin ang iyong banal at dalisay na dugo. Ibaba mong iyong kapangyarihan sa lugar na ito right now, O God, in the name of Jesus. Fill your people with your mighty presence, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na maitaas, ang iyong pangalan, Panginoon, ang siyang patuloy na maitanyag, at ang kapangyarihan mo ang siyang patuloy na maranasan, Panginoon, ng lahat na makakapakinig ng iyong mensahe sa araw na ito. I-anoint mo po ako, O God. Apart from you, I can do nothing, O God. But I can do all things through you which strengtheneth me. Marami pong salamat. We expect great things from you, O God, as we give you all the glory, all the honor, and all the praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kanina po habang tayo'y umaawit at sumasamba sa Panginoon, ipinaalala po sa akin ng Diyos, ilang beses ka bang nagkasakit at pinagaling ng Panginoon? Amen po ba? Ilang beses na ikaw ay dumanas sa matinding pagsubok, pero nakita mo ang iyong sarili ngayon at matatag, pinatitibay ng Panginoon. Ilang beses tayong dumaan sa krisis ng buhay na nakita natin ang katapatan ng Diyos na tayo po ay sinamahan niya. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya po tayo pinabayaan. Amen po ba? Hindi ba marapat lamang na ihandog natin yung pinakamainam na pagsamba, na pagpupuri, na paglilingkod sa ating Diyos na buhay? Amen po ba? Isa pa nga pong pinakamataas na pagsamba sa atin. Purihin po ang Panginoon. The goodness of God. Napakabuti po ng Diyos. Our God is omnipotent God. All-powerful God. Walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. Walang makahihigit sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yung malasakit na ibinibigay niya sa atin, walang makapapantay kahit na sino pa man. Amen po ba? Ang title po natin, balik po tayo dun sa pinaka-anniversary theme natin, Christ, the source of all power. In Colossians 1, chapter 1, verse 16, ang sabi pong ganun dito, for by Him, all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Purihin po ang Diyos sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. So makita natin sa verse na ating tinuring, makita po natin yung binasa po natin, how powerful our God is. Walang bagay na mahirap para sa ating Diyos. Our God is omnipotent. He is all-powerful. Nothing can compare to His greatness. His power for us is limitless, boundless. Walang boundary ang kapangyarihan ng Diyos. Infinite. Hindi mo kayang sukatin, immeasurable.
and inconceivable greatness. Hindi mo kayang isipin. Hindi mo kayang i-conceive ng iyong human mind how powerful our God. At alam mo ba na yung kapangyarihan na yan, na napakadakila, napakalaki, napakamakapangyarihan, ay nais ng Diyos maranasan mo. Amen. Ang title po natin sa umaga na ito, purihin po ang Diyos, living in the overflow of God's power. Amen? Nais mo ba? Sino yung nagnanais na mabuhay sa ilalim ng nag-uumapaw na kapangyarihan ng Diyos? Amen. Parang dito lang meron. Dito po, amen. Living in the overflow of God's power. Nadinig ko po itong awit na to at ako'y lubos na na-bless. Amen po ba? Makikita po natin, hindi kayang sukatin ang kapangyarihan ng Panginoon at hindi kayang tawaran ang kanyang kakayahan para dalhin tayo sa tunay na tagumpay, success, victory after victory. Pero ano ba ang susi? Ano yung dapat na maunawaan natin? Nais ng Diyos ma-experience nating lahat ito. Pero ano ang dapat nating gawin para ito'y ating maranasan? Amen po ba? Amen? Amen. So, diskubrihin po natin ngayon. Willing po ba kayo? Yung puso po ba natin ay nakahanda para idiskubre ang mga bagay na nais ng Diyos ituro sa atin para ang kapangyarihan ng Diyos ay mag-umapaw patuloy sa atin pong mga buhay. Amen po ba? How to live in the overflow. Paano ba ito? Gustong-gusto ko yan, sister. Gustong-gusto kong maranasan ng kapangyarihan ng Diyos na hindi ako mapapatumba ng anumang gawa ng kaaway sa aking buhay. Yung bill ng kuryente, yung tuition ng anak, hindi magpapabagsak sa pananampalataya ko. Amen po ba? Amen. Yung lahat ng mga bagay na ginagawa ng kaaway, hindi ako mapapatumban yan. Amen po ba? Papaano? Stay connected to the power source. Very basic po nung ating topic, pero ito'y madalas na nagiging, may mga ginagawa ang kaaway o marahil dahil sa ako bilang ina, ang daming ginagawa, nagtatrabaho, may trabaho sa bahay. Pag inuna mo yung trabaho mo sa bahay, wala na, hindi ka na nakapag-uukol ng panahon sa mga bagay na higit na mahalaga talaga. Amen po ba? Pero matuto po tayo. Una po nating pag-aralan, sabi po ganun dito, staying connected to the power source means that we should know and focus on what is the most important. Dapat alam mo kung ano yung pinakamahalaga sa iyo. Amen po ba? Sino ba ang pinakamahalaga sa iyo? Anong bagay ba ang pinakamahalaga sa iyo? Kasi kung ano yung pinakamahalaga sa iyo, pag-uukulan mo ng pinaka-precious na oras mo. Amen po ba? Amen. Ngayon, sino ang tingnan po natin sa Luke chapter 10 verse 39. Sige, basahin po natin yung Luke chapter 10. And she had a sister named Mary, si Maria. Mary sat down attentively before the Master, absorbing every revelation he shared. So meron pong tatlong magkakapatid dito sa aklat ng Lucas. Sino-sino po ito? Si Maria, si Marta, at si Lazaro. Amen? So makikita natin sa buhay ng magkakapatid na ito, close na close sila sa Lord. Ang sabi pa nga ng Panginoon, mahal ng Diyos ang magkakapatid na ito. Parang ikaw lang. Amen? Alam mo bang mahal na mahal ka ng Diyos? At ang tatlong magkakapatid na ito ay nagpapakita din naman ng lubos na pagmamahal nila sa Diyos. Amen po ba? Pero kakaiba po itong si Mary. Si Marta, ang expression niya ng pagmamahal sa Diyos, naku, ibibigay ko, pinaka-the best na pwede ko ibigay para maipagluto ng pinakamasarap na ulam, pagkain ang aking Diyos na pinakamamahal, ang aking Panginoon. Maganda po iyon. Giving your best para sa Lord. Amen po ba? Pero mas nalugod po si Maria
Mas nalugod po ang Panginoon kay Maria. Amen po ba? Kasi pinili po niya. Alam niya, madali niyang nadiskubre ang pinaka-importanting dapat pagtuunan niya ng pansin. At iyon ay sa pamamagitan ng pag-upo sa paanan ng Panginoon at pakikinig sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Gaano po tayo nauuhaw sa presensya ng Diyos? Gaano po natin dinanasa na mapakinggan ang mensahe ng Diyos sa ating buhay? Amen po ba? Marami pong tinig tayong madidinig. Maraming boses po tayong mapapakinggan. Pero hindi lahat ng boses ay magpapalakas sa ating pananampalataya, magpapatatag sa atin. Marami pa nga dyan na madidinig tayong magpapabagsak sa atin. Marahil iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay kinakapos ngayon. Amen po ba? Kung bakit ngayon ay parang pinagtakluban ba ng langit at lupa dahil lamang sa isang maliit na problema? Hindi mo nakikita yung kapangyarihan ng Diyos na walang imposible sa Kanya. Na ang imposible sa tao ay posible lahat sa Diyos. Na nagmamalasakit siya sa iyo ng husto. Amen ba? Para ma-depress ka ng husto sa maliit na problema na yan. Bakit? Ang dami mo kasing pinakikinggan. Amen po ba? Pwede bang itakip mo yung pandinig mo at mag-focus ka doon sa tunay na nagmamalasakit sa iyo, nagmamahal sa iyo? Amen ba? Siya yung pagtuunan mo ng pansin. Amen po ba? Mag-ukol ka ng quality time doon sa Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Amen po ba? Ang dami nating kinalilibangan Marami, Facebook, ayan, marami po. Pero hindi natin namamalayan na yung oras na inuukol natin sa Diyos ay nababawasan. Hindi na nagiging quality yung time na ibinibigay natin sa Diyos. Ang nais ng Diyos, mabuhay ka sa ilalim ng Kanyang kapangyarihan. Ang nais ng Diyos, lumakas ang iyong pananampalataya. Maging matatag ka, maging matibay ka. Makita mo ang galaw ng Diyos sa buhay mo. Makita mo kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala sa bawat area ng buhay mo. At merong pong sikreto. Ang sikretong ito'y nadiskubre ni Maria. Amen po ba? Pwede po ba nating gayahin si Maria sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi lang ngayon o mamaya pag uwi natin, kundi sa bawat araw ng ating buhay, bigyan natin ng lubos na pagpapahalaga ang presensya ng Diyos, ang makinig sa Kanyang salita, sapagkat ang salita niya ay magpapatatag sa atin, maglilinis sa ating mga puso, magpapatibay sa ating pananampalataya. Amen po ba? Sa pamamagitan ng Kanyang salita, ang ating puso'y nahuhubog sa pagsunod sa Kanyang kalooban. At ang pagsunod natin na nagiging susi, kaya bumababa ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Diyos. Sabi pong ganun dito, napupuno ka ng pagmamahal, ang pag-ibig ang tinitingnan ng Diyos. Ikaw ba'y nagiging qualified sa rapture? Amen. Ano yung maktitingnan ng Lord? Dalawa lang po, yung faith at yung love. Amen po ba? So kinakailangan ang puso mo'y puno ng pagmamahal, puno ng pananampalataya, at ang maglalagay ng pananampalataya at ng pag-ibig sa ating mga puso kapag tayo po'y napupuno ng salita ng ating Diyos na buhay. Kapag tayo'y nag-spend ng time sa panalangin, ilang oras ang ginagawa mo, ang time na ino-offer mo sa Lord sa prayer. Amen po ba? There is power when we pray. Simple lang po, mga basic teaching na kuminsan nane-neglect dahil sa sobrang kaabalahan. Amen po ba? Meron pang isang babae rito sa Matthew chapter 26 verse 7. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume which she poured on his head as he was reclining at the table. Merong isang babae dito kilala sa pagiging makasalanan. Amen po ba? Pero nadiskubre niya na hindi pala ang material na bagay ang pinaka-importante sa lahat. Iniingat-ingatan niya ang isang napakamamahaling pabango. Amen po ba? Di ba importante yun? Iniingat-ingatan Presyo ng isang
taong sweldo. Amen po ba? Pero na-discover niyang merong mas mahalaga. At yun ay walang iba kundi ang kanyang pagsamba sa ating Diyos na buhay. There is no greater thing than in the presence of the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Your worship is the key for you to overflow. Amen po ba? Kung gusto mo mag-umapaw sa pagkapangyarihan na nagmumula sa Diyos, mag-overflow tayo sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Nakita po natin dito si Maria, na nakita niya na sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, parang ikaw at ako din, di po ba? Kahit na ikaw ay maraming nag-reject sa iyong tao dahil sa, wala namang pera yan, makasalanan yan. Hindi ko alam kung ano yung kasalanan na sinasabi dito. Posible na siya ay isang babaeng mababaang aliw kasi kilala sa pagiging makasalanan. Amen po ba? Pero mga taong umiiwas pag ganun di po ba? Pero niyakap po siya ng Diyos. Minahal po siya ng Panginoon. Parang ikaw lang at ako. Amen po ba? Hindi niya inalintana. Nakita niya kasi pinahalagahan at minahal siya ng Diyos. Kaya na-discover niyang hindi pala material na bagay ang pinaka-importante, kundi ang Diyos na nagmahal at tumanggap sa akin ng lubos. Amen po ba? Amen. Ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ililid tayo sa tunay na pagsamba. Makikita natin yung unworthiness natin. Di ba? Makita mo yung sarili mo, karapat-dapat ka ba? Inukol mo yung panahon mo sa mga bagay na hindi maganda at hindi nakalulugod sa Diyos. Pero eto ikaw, pinagtuunan ng pansin ng Diyos, minahal ng Panginoon, tinanggap ng Diyos. Amen po ba? Pinatawad ng Diyos at pinaglalaanan ng magandang buhay doon sa kalangitan. Amen po ba? Amen? Amen. Dapat lang deserving ang Lord na ibigay yung pinakamainam na pagsamba. Amen po ba? Sabi pong ganon, pangalawa, tingnan po natin. So alam na natin ang sikreto, anong dapat nating gawin para po tayo ay mag-flow yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon, ano naman po yung dapat nating gawin, yung mga humahadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Remove power blockers. Merong pong humahadlang kasi meron tayong kaaway. Amen po ba? Marami siyang ginagamit para ang gusto niya, wag nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kung nung nakaraang linggo na-discover natin, nakita natin, ang sabing ganon, ano yung tinuro ng ating ni Pastora Beng? God has the power to save. He has the power to transform lives. He has the power to give us abundant life. Amen po ba? Lahat tayo gusto nating maranasan yon. Amen po ba? Pero may mga hadlang. Kailangan matanggal ang hadlang na yon. Nagtanong po ako sa isang electrician. Sabi ko gano'n, ano ba yung, di ba, sinabi niya, sinyer niya yung story sa Manhattan na yung ilang oras na power interruption, brownout, ay nagdulot ng matinding pagbagsak sa ekonomiya. Amen po ba? Di lalo na sa buhay ng Kristiyano. Amen po ba? Amen? So kinakailangan alam natin ito at alam natin kung paano natin hahadlangan, aalisin ang mga humahadlang para maranasan natin ang kumpletong kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Sabi pong ganun sa akin, nung electrician na nakausap ko, power blockers are the things that hinder us from having a consistent and unbothered connection from God. These power blockers can be in the form of, ano yung sabi niya una? Short circuit. Ano ba yung short circuit? Sino yung nakakita ng parang yung kuryente na nagsasala sa labat? Di po ba? Hindi, na nagiging dahilan para magkaroon ng brownout. Nagkakaroon ng short circuit. Sa buhay natin, ano kaya iyon? Yung hindi maayos nating pamumuhay o pamumuhay natin sa kasalanan. Amen po ba?
Ito'y magiging daan para hindi makakilos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po? So nais ng Diyos ay ano? Nais ng Lord tayo po ay magrepent, talikuran ang kasalanan, confess every sin in our lives. Amen po ba? Ayaw ng Diyos mabuhay tayo sa kasalanan. Yung hindi maayos na buhay, di ba kapag magulo, wala ka rin kapayapaan. Hindi tama ang ugnayan sa Diyos. Bakit may kasalanan? Yung prayer mo hindi natutugon. Amen po ba? Paano tutugunin ang pusong puno ng kasalanan? Amen po ba? Ang kasalanan ay kinakailangang mawala sa pamamagitan ng pagdulog. Paglapit natin sa Diyos, aminin mo yung kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos at humingi ka ng kapangyarihan para ito ay hindi na natin magawa. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabing ganon, under maintenance. Hindi na maintain, hindi na check. Amen po ba? So ano daw to? Ano kaya itong under maintenance na ito? Negligence of spiritual duties. Amen po ba? Hindi nagagawa yung mga duties na dapat mong gawin bilang isang Kristiyano. So makita po natin dito, meron po tayong verse, supporting verse, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desire, greed, which is idolatry. Amen po ba? And ang sabi ganoon sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us, to purify us from all unrighteousness. So nais ng Diyos, ang ating puso ay mapanatili na malinis. Amen po ba? So makikita natin, ang kailangan nating gawin, maging sensitive ka sa kasalanang nais ng demonyo na pumasok sa buhay mo. Maging sensitive po tayo. Amen po ba? At parati nating alagaan ang ating relasyon sa ating Diyos na buhay. So sabing ganon, sa Colossians 1 verse 33 verse 1, seek those things which are above where Christ is sitting at the right hand of God. Hanapin natin ang Diyos. Kauhawin natin ang presensya ng Panginoon. Nasain natin na tayo po ay parating yung kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa ating mga buhay. Amen po ba? Yung magbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Ano ba po? Overloading. Carrying heavy burdens alone. Amen po ba? Ang sabi ng Lord sa Matthew chapter 11, verse 26, come to me all of you who are tired and are heavy laden, and I will give you rest. Amen po ba? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At panghuli, ang sabing ganun dito, melted copper of circuit breaker. Melted copper, alam nyo ba yun? Ako hindi ko po alam yun. Pero isa lang ang alam ko. Yun ay gawa ng kaaway kasi nagdi-destroy eh. Amen po ba? So mga gawa ng kaaway, kailangan maging sensitive po tayo. Negligence, ayan, yung panghuli, ayun, melted copper. Yan. Of circuit breaker. Works of the devil. Amen po ba? Matthew 10:10, ano pong sabi dito? The devil came to steal, to kill, and to destroy. Ang gusto niyang sirain, walang iba kundi yung relasyon mo sa Diyos, una sa lahat. Ang relasyon mo sa mga mahal mo sa buhay para hindi mawalan ka ng kapayapaan. Pero ang sabi ng Panginoon, Jesus came that you might have life and have it more to the fullest. Amen po ba? So, paano ang gagawin natin? Lapit tayo sa Diyos, submit yourself to God, resist the devil, and He will free from you. There is no greater power greater than the power of the Lord Jesus Christ. Higit siya sa kapangyarihan ng kaaway na gustong sumira sa iyo. Amen po ba? Mas makapangyarihan ka kesa sa gawa ng kaaway. Mas makapangyarihan ka kesa sa kaaway na gustong wasakin ang buhay mo, ang pamilya mo, ang relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? Kailangan alam mo yan. At huwag kang patatalo. Amen po ba? Gamitin mo ang sandatang ibinigay ng Diyos sa iyo. Mabuhay ka sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. So makikita natin dito kasi destined ka para magtagumpay. Ang nais ng Lord, ikaw ay magtagumpay.
Meron kang kapangyarihang ibinigay ng Diyos para magtagumpay. Ang kailangan mo, gamitin mo yung kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay magtagumpay. Amen po ba? Amen. So makita natin dito, pangatlo, utilize the power within you. Amen po ba? Gamitin mo yung kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa iyo. Hindi ka in-empower ng Lord para sariliin lang yung power na nandyan sa iyo. Amen po ba? Amen. Ang sabi pong ganun dito, we should not let the flow of God's power to remain stagnant in our lives. Huwag mong hayaang sa'yo lang. Pwede siyang mag-overflow. Amen po ba? Sa Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power. Ang sabi ng Biblia, ng Biblia para sa atin, para sa iyo at sa akin, you shall receive power. Ano ang gagawin mo? You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be what? Witness. Amen? Enjoying yung privilege na magamit ng Diyos sa kaligtasan ng iba. Amen po ba? There is no greater thing we can do. Walang pinakamainam na pwede mong gawin na makita na ikaw ay ginagamit ng Diyos na makakilala ang iba sa Panginoon. Yung papunta na sa impyerno, hinango mo pa, amen po ba? Nasharean mo pa ng salita ng Diyos na ligtas. Amen po ba? Hindi mo alam, tinapik mo lang at sinabi mong kamusta ka. Meron po akong ganyan sa clinic. Tinapik ko lang, kinumusta ko lang, tumulo ang luha, humagulgul po siya. Marami po sa nakakasalamuhan natin ay heavily burdened. Marami sa kanila, hindi mo alam, ay merong matinding pinagdadaanan. At nandyan ka, empowered by God. Share the word that will bring hope dun sa mga taong kailangan nito. I-share mo yung pag-ibig ng Diyos. Akala niya wala nang nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila. Ipadama mong merong mga nagmamahal sa Kanya, yung mga Kristiyanong napuno ng pagmamahal at higit sa lahat, ang Diyos na nagmamahal sa Kanya ng lubos. Amen po ba? Huwag po tayong maging madamot na ipahayag ang salita ng Diyos. Yun yung pinakadahilan kung bakit ikaw ay pinalalakas, ini-empower ng Lord para maging daluyan ka rin ng kaligtasan sa iba. Huwag mong hayaan na ikaw ay ma-overcome ng hiya. Di ba? Madalas sa mga kabataan, parang nakakahiya na mag-share. Pero hindi po nakakahiya ang pag-share ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yung iba hindi nahihiyang gumawa ng kasalanan. Amen po ba? Hindi tayo mahihiyang ipahayag ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay kapangyarihan tungo sa kaligtasan ng maraming papunta ng kapahamakan. Amen po ba? So makita po natin dito na we will enjoy the blessing of God, the power that comes from God. You should allow yourself to be of use by God. Kapag hahayaan mo yung sarili mo sa simpleng paraan ng buhay mo ay magamit ng Diyos. Amen po ba? You are God's servant. Parang ang sarap pakinggan. Amen po ba? Hindi ka ba natutuwa o nagagalak na sabihin kang ikaw ay lingkod ng Diyos? Amen po ba? Kapag sinabing, iyan ay nagtatrabaho sa Malacanang, di po ba? Parang ang sarap-sarap kasi presidente ang kausap mo. Paano kapag ang pinaglilingkuran mo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari? Di ba? Matinding kagalakan na maranasan na ikaw ay hindi lahat ay pinili para maglingkod, pero ikaw sa iyong murang edad o anuman yung edad mo ngayon, maaaring ikaw ay nasa kabataan, middle age, o kahit na maputi na ang ating mga buhok, ay ginagamit pa rin tayo ng Panginoon. Isang napakalaking kagalakan po na tayo ay maglingkod sa Diyos na buhay. Amen po ba? Ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy sa buhay mo. At hindi niya hayaan na ang tinuturo mo ay purihin ng Diyos ay hindi mo mararanasan. Amen po ba? Ikaw ang unang makakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo.
So yung pangalawang bahagi, manifestation of living in a overflow. Ano yung manifestation? Ano yung makikita natin sa isang taong nabubuhay in the overflow of God's power? Ano po ito? Tingnan po natin. Enjoying the freedom from bondage. Amen po ba? Enjoying the freedom from bondage. Sa Galatians chapter 5 verse 1, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of burden. Amen po ba? Ikaw ay pinalaya na ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos ay nagpalaya sa iyo dahil makikita mo, naranasan mo na. Ako naranasan ko po ito personally. Meron po akong kausap na galit pero kinontrol ng Diyos yung puso ko. Yung Holy Spirit, kinontrol ng Diyos. Pakiramdam ko talaga, hawak ng Lord yung puso ko. Hindi po ako nagalit. Amen. Kung ikaw ay magagalitin. At alam niyo po ba, nung ako po ay kabataan, matindi po yung aking kaba, nervyos. Nangangatog po ako at name-mental block. Yun po ako. Kaya hindi ko iisipin na makakatayo po ako sa inyong harapan. Amen po ba? So makikita natin, mula sa ganung kalagayan ay pinalaya po ako ng Diyos. Amen. Kasi beyond my control, hindi ko kontrolado yun. Kahit na anong gawin kong pagpapractice at pagme-memorize sa mga bagay na dapat kong sabihin, kapag inatake ako ng kaba, na may mental block ako, wala na, blanco na ang utak ko. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ako po'y pinalaya ng Diyos. Ikaw, ano yung makikita natin? Sa anong area ikaw pinalaya ng Panginoon? Siyempre, sa kasalanan, una sa lahat. Sa mga gawa ng kaaway sa ating buhay, ano ba yung mga gawa? Merong ba dang may bisyo? Dati, mag-iinom, nagsusugal, ano pa ba, naninigarilyo ng bababae? Meron tayong bandage sa mental, yung kaisipan natin na nag-iisip ng hindi maganda. Amen po ba? Marumi yung isipan, pero nakita mo yung sarili mo patuloy na pinalaya ng Panginoon. Ang nais ng Diyos, manatili kang malaya. Amen? Ang sarap mabuhay na kung saan nakikita mo from glory to glory, ay nakikita mo yung kilos at galaw ng Diyos. I-imaginein mo yung buhay mo nung araw, ganito ka eh. Pero nakita mo, eto ka na ngayon. Amen po ba? Ma-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos. Makikita mong totoo nga ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at mapupuno ang puso mo ng pasasalamat sa Kanya. Amen po ba? Amen? So sabi ng ganun dito, walking in the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Yung divine ability to do the impossible, katulad kanina, imposible yun para sa akin na mag-share ng Word of God. Yung ginagawa ko ngayon, imposible po ito. Amen po ba? Pero ngayon ay naging posible dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Kung sinasabi mo hindi ka magagamit ng Lord kasi mahiyain ka, kasi kaunti lang ang alam mo, kasi wala kang alam. Pero hindi po totoo yan. Amen po ba? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, yung mga bagay na akala mong hindi mo kayang gawin, ay magagawa mo dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Tayo po ba'y handa ng maglingkod sa Diyos? Amen po ba? Sabi mong gano'n, Galatians 5:16, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Sa Galatians 5:25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen po ba? Mabuhay po tayo doon sa katagumpayang ibinigay na ng Diyos sa atin. Possessing supernatural strength to overcome trials and the works of the devil. Amen po ba? Supernatural strength to overcome trials. May pagsubok pero nadadama mong malakas ka. Hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa lakas na bigay ng Diyos. Amen po ba? Amen. Meron kang lakas na tanggihan ang temptations, ang kasalanan sa buhay mo. Amen po ba? Supernatural strength na bigay ng Diyos. Amen po ba? Living in the overflow of God's divine provision. Amen po ba? So makita natin dito, ano yung sabing God has the power to give us abundant life.
Meron ang Diyos kapangyarihan na bigyan tayo ng buhay na masagana. Know and enjoy your inheritance as the child of God. Natutuwa po ako dun sa magkapatid. Alam niyo kung sino yon, yung prodigal son at yung matino, yung kapatid na sumusunod kasama palagi ng ating Panginoon. Nagselos kasi dumating na yung prodigal, naglustay ng kanyang ari-arian. Pero ang Diyos ay pag-ibig eh. Kapag lumalapit ka at humihingi ka ng tawad, sigurado patatawarin ka niya. Ganun ang nature ng Lord. Ano man ang kasalanan nating nagawa, lumapit ka sa Panginoon, patatawarin ka niya. Aba, yung isang kapatid, nandito naman ako palagi eh. Hindi nga kita hiniwalayan, tatay, sabi niya gano'n. Pero bakit kahit minsan hindi mo ko pinagluto ng kahit maliit lamang na pinagpatay ng maliit na guya? Amen po ba? Ano yung sabi ng tatay doon sa anak? Yun, ayan. Ano yun? Ano yung sabi? Parati kang naririto sa aking tabi. And all that I have is yours. Amen? Amen? All that I have, sabi ng Lord, ay sa'yo. We need to understand ano yung ibig sabihin ng salitang lahat ng meron ng Diyos ay sa'yo. Para makita mo yung overflowing abundance of blessing na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Amen ba? You need to keep in mind all. Kailangan maunawaan mo at panampalatayanan mo ng lubos na ang lahat ng pag-aari ng Diyos ay para sa iyo. Amen po ba? Hindi mo kinakailangang magipit. Amen po ba? Hindi mo kinakailangang mag-worry, ma-stress, dahil sa dami ng bill na kinakailangang bayaran. Amen po ba? Anong kailangan mong gawin? Lumapit sa tatay. Manampalataya sa tatay. Amen. Humingi sa tatay. Sino ba ang tatay natin? Ang Diyos. Amen. Amen. We need to understand this. God wants us to live in the overflow. Ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo sa overflow of blessing, abundant life. So, dapat alam mo ang ibig sabihin ng all that I have is yours. Na sinabi ng tatay mo doon sa kalangitan, ng ating God the Father. Amen po ba? Amen po. So, sabing ganun dito, kapag ikaw ay nabuhay, sabing ganun, living in the overflow, living in the freedom from bondage, yan, freedom from bondage, wala nang kadena ang puso mo. Una, walang kadena ang puso mo, malaya ka ng magmahal. Amen. Walang kadena ang paa mo, malaya ka ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Wala nang kadena ang kamay mo. Ano ang ibig sabihin? Malaya kang magbigay sa gawain ng Diyos. Amen? Kasi alam mo kung sino ang mahalaga, hindi yung perang hawak mo, kundi ang Diyos na nagpapala sa iyo. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Lord. He has the power to create new things in our lives, great things to display His glory and His power. Lahat ng kapangyarihan, pagpapala, ay intended for you. Huwag mong ipanakaw sa kaaway. Paano mananakaw ng kaaway? Pag ikaw ay nag-alinlangan, para sa akin ba to? Yung mensahe na ito ay para sa akin ba? Totoo kayang pinangako ng Diyos ito, all that I have is yours? Amen? Pag tinanggap mo yung panloloko ng kaaway sa'yo, hindi mo mararanasan ang overflowing blessing. Amen po ba? So, reject all the works of the devil. Amen ba? Claim every promises of God. Tanggapin mo
angkinin mo, panampalatayanan mo, tayuan mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ng pagpapalay para sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to God. Sabi po ganun dito, Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs according to His glorious riches. Kaya ikaw, hindi big issue sa iyo ang pagtatites. Hindi big issue sa iyo ang pag-o-offering. Hindi malaking issue sa iyo ang sacrificial. Maging ang pagpe-pledge, hindi malaking issue sa iyo. Bakit? My God shall supply all my needs according to His glorious riches. My God, your God, will supply all your needs according to His glorious riches. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya ngayon, yung kagipitan, hindi ka na natatakot yan. Kasi opportunity yan sa'yo para gamitin ang pananampalataya mo. Amen? Kapag nagipit, anong ibig sabihin? Gusto ng Lord, i-exercise ko ang aking faith sa Kanya. Amen ba? And you will see the power of God to supply. Kapag may trials, may trouble, may problem, hindi big issue sa iyo yan. Amen po ba? Oportunidad yan para makita ang lakas at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Makikita mong, wow, Lord, salamat. Kasi itong pagsubok ng ito, kung wala ako o sa iyo, hindi ko kakayanin to. Pero dahil kitang-kita ko ang kapangyarihan mo sa buhay ko, mabubuhay ako sa tagumpay. Sa kabila ng pagsubok, tatapakan ko lang siya. At magpupuri ako sa Diyos dahil ang Diyos ko'y makapangyarihan sa lahat. Amen! Glory to God. Glory to Jesus. So the key is to stay in the presence of God. Amen po ba? To live in the overflow of God's power is to live in the power of the Holy Spirit. To live in love and in faith. Amen po ba? Mabuhay sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to work in our lives. Gawin natin pinaka-precious, pinaka-mahalaga ang presensya ng Diyos sa atin pong mga buhay. Shall we allow the Holy Spirit to be in our presence right now? Patuloy, mag-flow, mag-overflow. Let us give reverence. Yes. Bigay natin ang pinakamataas na paggalang sa presensya ng Diyos na nagpapalakas sa atin sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Yes, Christ is the source of all power. He intended us, all believers, to walk in the power of His might. Exercise. Walk in the power of the Holy Spirit. Enjoy the fullness of God's power. Allow God to take the full control over our lives. Hallelujah, Jesus. Always remember, ikaw ay pag-aari ng Diyos. You belong to God. His presence is in you. Ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, nananahan sa iyo. Our God is all-powerful. Walang makakatalo sa kapangyarihan niya. Dahil siya'y nasa puso mo, nasa buhay mo, you have the power to overcome every trials. Lahat ng gawa ng kaaway, kaya mo mapagtagumpayan because you have the power that comes from God. Christ dwells in you. You belong to God. You have the power that comes from God. Hallelujah. Allow the Holy Spirit, hallelujah, to possess you, to control you. Hallelujah. Allow Him to do great things in your life. Shall we all arise? Love you, Lord.
Taas po natin ang kamay sa ating Diyos sa buhay as we allow the power of God to pour out, to flow in our lives. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of your goodness, oh God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. Let us worship our God. You have led me to the fire and the darkest night. You are close like no other. Let us give the best worship. I know you as Worship God from your heart. and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. Yes, all my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Yes, All O my Lord. life you have been faithful. Yes, O God. All my life you have been so. Recalling back, O God. Remembering the times, Panginoon, nung kami wala pa sa iyo, O God. Hanggang kami nagpapasimula na makakilala sa iyo, O God. Ang pag-ibig mo, ang siyang patuloy na sumakop sa aming mga buhay. Sa maraming pagkakataon, ipanadama mo ang pagmamahal mo sa amin, O Diyos. Ilang beses mo kami iniligtas sa anumang sakuna. Sa maraming pagsubok ng buhay, pinalakas mo kami. Pinalakas mo kami, Panginoon. Sa iba't ibang klase ng kahinaan na meron kami, O Diyos. Pinalaya mo kami, O Diyos, sa gapos ng kasalanan. Binigyan mo kami ng bagong puso. Binigyan mo kami ng bagong buhay. Kaya dapat lamang na ikaw ay aming itaas. Salamat sa lakas. Salamat sa kapangyarihan. Salamat sa pagpapala. Patuloy po nating ibigay ang matamis na pasasalamat sa ating Diyos na buhay.
Hallelujah, Jesus. Yes. With a grateful heart, we give you thanks, O God. We give you praise, O God. At sa sino mang dumadaan sa pagsubok at bagyo ng buhay, nais ipabatid ng Diyos sa iyo, mahal ka ng Diyos. He has the power to strengthen you, to empower you. Manampalataya ka sa Kanya. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya sa oras na ito. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at palalakasin Kanya, pagtatagumpayin Kanya. Hallelujah. Sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, marami pong salamat marami pong salamat sa pag-ibig mo sa pag-ibig mo na napakadakila na napakadakila sa aking buhay. sa aking buhay. Patawarin mo po ako Patawarin mo po sa kasalanan sa kasalanan na aking nagawa na aking nagawa mula nang ako'y bata mula na ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Marami pong salamat Marami pong salamat sa kapatawaran sa kapatawaran at buhay ng buhay na walang hanggan. na walang hanggan. Kung pinanalangin mo ito ng buong puso, meron ka ng tatay na mag-iingat at magmamalasakit sa iyo. Handa ka niyang pagpalain at ang sabi niya, lahat ng sa kanya ay sa iyo. Pwede mo na itong tanggapin ngayon. Ano man ang pangangailangan mo, ano man ang problema mo, ilapit mo sa tatay mo na makapangyarihan sa lahat. To our God, hallelujah. He will answer you. He will embrace you. He will love you. He will empower you. In the mighty name of Jesus. At sa bawat isa sa atin, ano man ang problema at pagsubok, ilatag mo sa Panginoon. Hallelujah. Things impossible to man are all possible with God. Open your heart to God right now and begin to praise Him. Begin to worship Him. Yes, oh God. We give you glory, oh God. Salamat, oh Diyos, sa kapangyarihan, sa nakalakasan, sa pagtatagumpay, oh Diyos. Pinalalakas mo ang iyong mga anak, oh Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Strengthen your people, oh God. Bless your people. Ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak, ay patuloy mo pong ipagkaloob sa kanilang lahat, oh Diyos. Let there be healing. Let there be miracle, oh God. Let there be transformation of life. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sige, dako po tayo ngayon sa ating Holy Communion. Patuloy po nating ipanalangin sa Diyos ang juice at ang tinapay. Hallelujah, Jesus. Stretch our hands towards the element. Hallelujah, Jesus. O dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat sa katagumpayan mo doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na ang nakararaan. Nung ang iyong dugo ay nabuhos, ang iyong katawan ay nasugatan para sa aming mga kasalanan. At dahil dito, Panginoon, kami may katiyakan ng pagtatagumpay. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin, O Diyos. I-anoint mo, Panginoon, ang bawat elemento na ito, ang juice at ang tinapay, simbolo ng iyong dugo at ng iyong katawan. At hayaan mo, Panginoon, habang ito'y aming pinapartake in the name of Jesus, kasama nito ay inaangkin po namin ang katagumpayang ibinigay mo na sa amin, O Diyos. In the name of Jesus, we release your divine victory and strength in the lives of your people, O God. In the name of Jesus, salamat po, O Diyos.
To you be the glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changing to your image more and more. Itaas po natin ang ating tinapay. Yes, by the cross we've truly been transformed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise by the power of the cross. Sige po, itaas po natin ang ating tinapay. Hallelujah, Jesus. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo at kanin, ito ang aking katawan, wika niya. Purihin po ang Diyos. Sige, sabay-sabay po nating pasalamatan ang ating Diyos na buhay as we partake this. Salamat, O Diyos, sa tinapay na ito, O God, tanda ng iyong matinding pagmamahal para sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang sa pamamagitan nito, O God, lahat ng aming mga sakit at karamdaman ay pinagaling mo na. Sama-sama po nating kainin ang tinapay. Itaas po natin ang ating juice. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayo lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na nabubuhos dahil sa marami sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa banal mong dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito kami may kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat sa pagpapatawad mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagtanggap mo, sa pagpapahal mo, at sa katagumpayang ibinigay mo na sa amin. Sabay-sabay po nating inumin ang juice. Yes, O God, hallelujah. We give you all the glory, O God. We give you all the honor. Yung pinakamataas ng pagsamba ay iniaalay po namin sa napakadakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody say, Amen and Amen.